Welcome back mga bay sa Taong Bahay. Kaya na sinabi namin sa inyo, meron tayong makakakwentuhan dito na voice care queen and the person ni Abay Ada Quaresma. Great morning sa'yo. Great morning po, Abay Juliet. Sa lahat po ng nanonood ng Taong Bahay. Ay, Great kamusta ka na? Okay na okay po. Masayang masaya. Beautiful pa rin. Yes, As naman. always. Ganun dapat lagi. Ay, bakit ka ba tinawag na voice care queen? Yes, Abay Julie. Ako po ang executive director ng organization na Voice Care Philippines. Ang mission po namin ay turuan ang mga tinatawag nating professional voice users kung paano alagaan ang boses nila. Ayun. And kaya nga po Voice Care Queen. Kasi ang katotohanan po niya dito sa Pilipinas, nung ni-research po namin, wala po kasi talagang nagtuturo Oo kung nga, paano alagaan ng boses. Teka muna. Kailan na-establish yung inyong grupong ito? Ang Voice Care Philippines po ay na-establish noong 2013. Sa pamumuno po yan ng nag-iisang voice master, si Sir Pocholo Gonzales, na mamaya makakapiling niyo po dito. Ayun. And ano po kasi, dahil voice artist po siya, nagtuturo din po siya sa mga, nagtutalk po siya at nagsaseminar siya kung paano, sa mga teachers, kung paano po gamitin ang boses for effective teaching. So, tinuturo po niya yung tinatawag niyang voice acting for effective teaching. Alam mo, maganda yan. Kasi kahapon lang may nakausap tayong teacher. Ang sinasabi nga niya, alam mo, by Julie, ang isa sa problema ng mga guro, Opo. mga teacher, ay yung agad na namamaos ang boses. Opo. Eh di lalo na ngayon, hindi ba? Tama po. Tipong 1:60, Yes. 1:40. Ang Opo. estudyante, mga abay. Tama. Oo, at saka laging ang tawag din, nagagamit talaga ang boses. Opo. Eh, dapat pala sa DepEd, no? Ayun na nga po. Maraming salamat po sa pag-remind. Hindi, pero totoo po yan kasi nilalapit po talaga namin sa DepEd yung programa para nga po matulungan, masuportahan po lahat ng teachers. Siguro may mga nagtatanong, bakit namin sinimulan yung advocacy namin sa mga teachers? Kasi number one po, ang mga teachers yung pinakamalaking population ng tinatawag nga natin na professional voice users. Sila po yung mga tao na ang boses, ang puhunan sa hanap buhay. Katulad po natin ng mga host din kasi broadcaster din po ako sa radyo. And pangalawa, bukod sa sila yung marami na population, sila po yung pinaka may demand dun sa boses. Tama nga po yung sabi nyo kanina na number one, ang mga estudyante ng average na teacher nasa 50, nasa 70, minsan nga po umaabot pa daw sa public school sa mga probinsya, umaabot ng 100 biruin students. mo yun. Opo, at ang environment nila, hindi naman po lahat ng classroom natin auditorium. Hindi naman po lahat ng teacher may microphone pag nagsasalita. So talaga pong napupuwersa yung boses nila sa pang-araw-araw na trabaho nila na talagang gamit na gamit. Kaya po hindi maiwasan na sa na-research nga po namin, 47% ng teacher population sa isang araw makakaranas ng abnormality sa boses. Yes. Pwedeng nangangati yung lalamunan o namamalat, yung mga ganun po. Nabanggit mo yung pamamalat, Opo. nangangati ang boses. Yes. Bigyan mo nga ng tip yung ating mga abay. Sakaling ganon, hindi dahil sa nangangati ang boses Opo. mo, namamalat ka dahil sa bacteria or virus, mga Opo. bay. Halimbawa talagang nagkaganon na, minalat ako Opo. o dahil sa pagod. Opo. O, sige. Siguro po, isa sa mga tinuturo kasi namin sa workshop namin, bago po tayo magbigay ng tip sa pangangalaga ng boses, ang tinuturo po talaga namin is yung tinatawag na science of voice production. Kailangan po natin maintindihan paano nga ba lumalabas yung boses sa katawan natin. I-explain ko lang po kasi yung vocal folds na tinatawag or yung mas kilala nating vocal cords, dalawang muscle po kasi yan na para naka-V siya na ganon. And every time po na nagsasalita tayo, nag-open close po yan. Kasi dinidikta ng science that ang sound po na po-produce through vibration. So by Julie, parang ano lang yan pagpapalakpak ka, di ba? Kunyari gaganyan ka. Walang Sige. tunog. Di ba? Pero pag tumama yung kamay mo sa isa't isa, doon nagkakaroon ng tunog. Ganun po yung action nung ating vocal folds. So sa tuwing nagsasalita tayo, nagtatama po yan. At doon po tayo nagkakaroon ng tinatawag natin mga nodules tsaka polyps. Parang kalyo lang po yan Opo, kasi yun yung ang tawag natin dyan, impact area. So dahil tama sila ng tama sa isa't isa, lalo na pag nagsasalita ka na nagsasalita, doon po sila nagkakaroon ng problema sa boses, nagagasgas, dumudugo, na nagkakaroon ng growth. So, ang pinaka-importante po talaga na kailangan sa pangangalaga ng boses, number one,
hydration, tubig. Tubig. Pag-inom po ng maraming tubig kasi Correct. kailangan lubricated po yung ating vocal folds. Pangalawa, pahinga. Kasi, o sige, naiintindihan natin siguro sa lifestyle ng mga tao ngayon, napaka-imposible na may 6 to 8 hours of sleep, hindi po ba? Pero meron po kaming nire-recommend, ang tawag po namin doon ay voice nap. Parang power nap po siya pero para sa boses. At ang general rule po namin doon is that sa bawat isang oras na pagsasalita mo, dapat pinapahinga mo yung boses mo ng 15 minutes. 15 minutes. Yes, Oo, opo. kaya dun sa mga abay natin na masyadong mahilig magsalita, lalo na gustong umalam ng buhay ng may buhay, magpahinga naman po kayo. Yes, na kahit tama. 15 minutes. Tama po. Oo, para hindi magasgas. Totoo po yan, totoo po. Di ba? Oo. So, mamaya, sabi mo nga, bibisita rin. Opo. Oo, yung iba pa nating mga abay. Yes, opo. Kasi si Sir Pocholo nga po, itong voice care na to, medyo bago-bago lang kumpara po dun sa isa pang workshop na ginagawa po niya, which is yung voice acting workshop. Kasi ito pong si Sir Pocholo, may heart talaga siya for teaching people, particularly mga kabataan po. So, dahil siya ay isang veterano na voice artist, kumbaga binuksan niya siguro yung pinto para sa mga nag-a-aspire din na maging voice artist katulad niya by opening a school para po magturo ng voice acting and dubbing. Ayun, sa kanya pong kumpanya. Opo. Ayun. So, mga abay, marami pa tayong matututunan tungkol sa pangalaga ng ating tinig. Ano? Sabi mo nga pala sa Opo. radyo ka. Opo, volunteer broadcaster po kami kasi meron din po kaming organization na Voice of the Youth Network. At kami po ay merong mga programa sa iba't ibang radio station. Para po, ang goal po namin talaga doon is bigyan ng boses at venue yung kabataan sa radyo para maka-inform, inspire, involve at empower ng kapwa nila kabataan. Mas magandang Opo. advokasya Yes, yan, hindi ba? So, mga baya, yung mga nagtatanong sa atin, alam ko, iniisip nyo, yun daw bang luya na sa labat? Nakakatulong yun? Actually, ang tinuturo po namin sa voice care is that anything na mentolated, mga salabat, yung luya, kahit po yung mga lozenge, dinidiscourage po namin siya kasi po ang epekto po kasi nun is that parang ninanumb lang po niya yung nararamdaman yung sakit. So ang gagawin mo, kunyari, uminom ka nun, tas pakiramdam mo, wala naman ng problema eh. So magsasalita ka pa rin. When sabi ko nga kanina, ang kailangan talaga natin kapag namamalat tayo is pahinga po talaga. Ayun, yun, mga bay ha, pagka namamalat kayo, Yes. tama ang ginagawa ng ating mga abay na pinapahinga nila Opo. yung kanilang boses. Marami pa tayong pagkukwentuhan, mga bay. Diyan lang kayo, huwag kayong aalis. Hi everyone, a pleasant morning to all of you. Today I will be introducing you to my best buddies. Elmo, where are you? I'm here. Mickey? I have a very big Mickey now, you see? I was too fat to fit behind the couch. What did you eat? Why did you grow up so big? Well, Disney feeds me a lot. Yeah, Disney wanted to feed you all the time. How about you, Elmo? Where are the others? Where's Cookie Monster? Yeah, where's Big Bird? Yeah, Cookie Monster wanted to come, but he got late because of traffic. Where is he now? Is he like in EDSA? Yeah, he's probably there doing a lot of stuff. You know, I think Cookie Monster stopped at that Chips Ahoy factory way over there, so I don't think he's gonna make it here. Yeah, but he'll try though. Oh, well, that's fantastic. I came all the way from Disneyland, and guess what? I made it. Why can't Cookie Monster... Why can't Cookie Monster just get here on time? Well, Sesame Street is so far away than Disneyland. Why don't they take a bus or an MRT? There are no buses in the Sesame Street. We have to go down, we have to go up, and then we have to go left and right, and I know that. Well, I took the plane. Disney's rich enough to do that. Yeah. Oh, boy. But that's too expensive, Mickey. Yeah. For you guys. Yeah. You know what? Elmo don't like Mickey Mouse.
Okay. Oh, teka, palakpakan muna. Uy, ang galing nila. Oy, pinabibilib niya. Ay, pinabibilib niya ako, ha? Thank you. Ayan po ang boses Oh, yeah. ng voice. Oh, by the way, thank you sa inyo. Ito yung mga kaga-graduate lang na estudyante ng ni Mr. Pacholo, hindi ba? And of course, with us here naman, kasama natin, ito, by the way, pwede introduce niyo muna yung sarili niyo? Okay lang? Sure. Para niya, please. Hi, Sam Olivar. Hi, I'm Ruby Garcia. Hi, and I'm JM Torres. Nice to meet you guys. Oh, kita niyo na. Siyempre, proud kami na makasama kayo at pakitaan mo kami ng mga skits ninyo. Pero, ito naman, makakausap natin siyempre ang tinaguriang, the voice caster and motivational speaker, Mr. JC. Good morning sa'yo. Good morning. Good morning. Thanks for having us here. And of course, Good morning to everybody who's watching. All right. Ayan. At syempre si Mr. Raymard Gutierrez. Good morning po, ma'am. Okay. Magandang umaga. Kumusta sa inyo? Alam mo, nakakatuwa, no? Pagka merong mga estudyante o yung mga gustong maging involved dito, paano ang ginagawa mo, Mr. JC? We invite them. Right now, marami po kaming ads na nilalabas online. And when you search for voice acting, when you search for dubbing, madali pong mahanap ang creative voices. And soon after, yung VoiceWorks na hawak po ng Creative Voices Productions. Okay. So, people can enroll sa aming classes. And, and the next one is gonna be on October. So, October po ang next class po natin. Oh, so October 3. October 3. Sinesenyas na ni Ada. Correct. Binibigyan ako ng date. Pinapaalala sa akin. October 3, ang next class ng VoiceWorks. Okay. Ayan, para kung sino mga gustong ma-involve dito, tinitiyak natin na magiging busy sila. Ganun ba mangyayari sa'yo? Ito si Raymard naman. Oo, siya yung voice of the youth naman, di ba? Okay. Ano naman ang role mo, Raymard? Ang Voice of the Youth po is, kasama din po siya with the Creative Voices Productions. Our main goal is to inspire, inform, empower, and involve yung mga kabataan through positive social change. So, ngayon kasi nakikita natin karamihan ng mga kabataan, puro computer na lang sila or kuminsan merong mga vices. Ang main goal ng Or Voice walang direksyon. Yes, walang direction. Ang mismong role ng Voice of the Youth is para bigyan din sila ng direction sa buhay through media. Why true media? Bakit, halimbawa, JC, bakit caster ang tawag sa voice caster? Dahil, pagka ba nag-enroll sa'yo, ikaw ba yung nagde-determine, ito yung bagay na character sa kanya, ganun ba yun? Ano po, ang pagiging voice caster naman sa VoiceWorks, for me, it's gonna be, ako yung taga-mando kung saan sila pupunta afterwards. So we accept everyone. We accept everyone who wants to. Wala pong pinipili. Meron po kami as young as 14, as old as 75 years old na nag-enroll through VoiceWorks. And then afterwards, bibigyan po namin sila ng chance magkaroon po ng record po sa amin in terms of their voices. And then pag may nag-request po, kailangan namin ng ganitong boses, katulad ni Mickey Mouse. Kailangan namin ng kaboses ni Elmo. Ayun. At saka isang cute na boses. Ganon. Then we'll assign them the different tasks and we'll connect them with the clients who are looking for such voices para sila rin yung magboses para doon sa requirement nilang video, sa kanilang character, sa cartoons, Alam or ko, sa anime. yeah, very promising ito kasi napakaraming pwedeng gawin. Yes. Lalo na if you have the passion, di ba? Yun ang importante doon. Ano yung mga, what does it take to be a character or a voice talent? I mean, ano yung hinahanap sa inyo? Paano kayo napunta dito? Ano yung meron kayo? Okay. You can start first. Okay, as a personal story, I'm sorry, can I use English? Yeah, please. I'm horrible, Jill. Filipino, I'm so sorry. I started off, just watching cartoons. I watched anime, cartoons, and I spend a lot of time on the computer, on the internet. And with that, I got influenced by Western, by Japanese media, and from that, I thought, wow. I love how they sound. I love how they sound on the computer, on the TV. I would like to practice. I'd like to be part of that community. And so ever since I was 15, 14 years old, I would start doing voices. First I'd mimic, and then from there it developed. And I thought to myself, like, is there a school here in the Philippines that can help me be better at this, that can give me opportunities to hone my skills, to practice and be more than what I've already achieved. And that's where I found the Creative Voices, the school, Sir Pachola's school. And yeah, it's basically, if you have the drive, if you have the passion to do this, and you know you can make something happen,
then by all means, you guys can join us and we will help you all out. Ayun. By the way, si Mr. JM, isang medical student pa. And also with Ruby. Ha? Ikaw naman. Ako po, na-discover ko po tong Creative Voices kasi nung bata pa ako, mahilig ako syempre sa mga Disney princess, Okay. ganyan ginagaya ko sila. Then, when I went to college, I took a similar path. So, I took mass communication. So, through this Creative Voices kasi, hindi siya nalilimit. So, hindi naman katulad nila ako na parang sila may innate talent talaga sa panggagaya. Ako naman, gusto ko kasi ma-enhance yung talents ko or yung raw skills ko sa broadcasting. So, marami siyang opportunities na welcome sa'yo. And it opens door. And same also with itong si Sam, di ba? Actually, ako naman po, I started as an actor, freelance actor and singer. Okay. So, nag-try ako mag-branch out somewhere. And I tried to do voice acting. I tried to record my voice sa mga iba't ibang mga ano. But I figured na, syempre, to have an edge, you have to study first. You have to know what the business is all about. Kaya I searched for voice acting, and the first thing that popped into the Google search is Sir Pocholo's name and the voice master in Creative Voices Productions, and that's how I ended up being here. Yeah. And actually, magandang experience. Sobrang masyadong gamit pero life-changing ang pagpunta namin dito sa Creative Voices because it gave us so many opportunities. Yun ang pinakamaganda doon. Right? Of course, and being a motivational speaker, si JC, parang meron kang gusto idagdag? Alright, magaling kang kumanta, so it's now time to shine. Can you sing us a few lines? Sure. Hindi ako handa pero sige. From the musicals. Okay. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. And I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. Talaga palang ilalabas mo ang mga talento dito. That is So, true. congratulations sa inyo lahat. And of course, si JC. Last few words, JC. Ngayon po, sa mga interesado po na mag-enroll po sa VoiceWorks, we're inviting everyone to visit our website, creativevoice.com, creativevoice.net, creativevoice.org. So these are websites that you can visit. And if you want to also get in touch with me, 0925-388-1216, and I'll help you in getting started with your VoiceWorks enrollment, your process para maging part na sila ng VoiceWorks family, and we can help you make sure that you can have your chances and we'll be guiding you in the process. Ayun. And of course, last few words kay Raymar Gutierrez. Okay, sa lahat ng mga nakikinig at nanonood dyan na estudyante, if you want to join Voice of the Youth Network, you can go online sa Facebook and i-search lang ninyo Voice of the Youth Network, or you can go on our blog site, boteonline.com. Actually, kahit hindi kayo MASCOM or hindi kayo ComArts student, as long as you have the passion in the broadcasting business, you can join. At isa pa, I'm an ASEAN Youth Delegate and I'll be visiting Indonesia this September 17, 2015 for the PHILAC 2015 conference, and I'm one of the 2 Philippine delegates. Okay, congratulations sa iyo, Raymar. And of course, to everyone na pinakita niyong talento, definitely may inspire yung ating mga kataong bahay. Salamat sa inyo, ha? And thank you for having us. Thank you. Salamat. Also, our pleasure. Yes. And of course, coming up next, yung sa ating The Voice Master, pakinggan natin si Mr. Pocholo para makita natin, bakit ba promising talaga ang pagkakaroon ng voice acting and dubbing. Pagbabalik po yan ng taong bahay, dyan lamang po kayo. Naghahanap kayo ng Cookie Monster, akala nyo na traffic sa EDSA. Kasama pala natin, the Voice Master, si Mr. Pocholo Gonzales.
I want some cookies. Some cookies for me. Yum, yum, yum. Ay, normally, ikaw magdadala dito niya. Good morning sa'yo, Mr. Pocholo Gonzales. Morning po, Abay, Oo, Mylene. oo, Magandang alam mo, babae po kayo. Ay, salamat sa iyo. Alam mo, nakakatuwa kasi kung naabutan mo at hindi ka nga na traffic, nandiyan ka lang pala, pinakitaan kami ng mga talent ng iyong mga estudyante. Oo nga po, nakakatuwa dahil napanood ko, papunta po ako dito. Ah, ganun. Live na live talaga. Ah, syempre naman. Nakakatuwa kasi nakikita nyo po talaga yung mga talento ng mga kabataan, lalo na yung mga, maraming talented po talaga na hindi nabibigyan ng pagkakataon. Yun na nga eh. Kaya kami natuwa, pinakitaan kami ng mga talent nito. Ikaw ba mismo, kilala natin, the voice master, di ba? Paano ka napunta sa ganito? Nagsimula po ako nung ako ay bata pa, as early as siguro 7 years old na nagbo-voice na ako kasi kahit wala pa ako sa mainstream, nag-iba-iba na ako ng boses. Kasi wala nga kami pong TV noon sa probinsya, so ang means of entertainment ko ay radyo. Wow, okay. Yung mga radio drama. So nakikinig ako yung ganito, yung isang gabi ng lagim. Si Utoy at si Lolo Tasyo ay naligaw sa kagubat. Ha? Lolo Tasyo? Naku, gabi na. Ay, naku, kasi po ikaw, laro ka ng laro. Ha? Lolo, may monster. Kakainin ko kayo. Ayan. Nako. So bata pa lang, nag-i-imagine ako at unknowingly, nade-develop yung voice acting skill ko kasi nga, Because of your imagination. Imbes na manood ako ng TV, nag-i-imagine ako. Tapos ginagaya ko yung napapakinggan ko sa TV, sa radyo. So, dire-diretso na yun. Tapos nung high school, wala akong ginagawa kundi mag-host, magsalita, kasi natutuwa sila sa akin. Until na-realize ko at very young age of 16, pwede pala ako maging motivational speaker. Yun na nga yun eh. So, pagka ganyan, no, dahil doon sa passion mo, at sabi mo nga off-cam dahil sa pangangailangan din. Alam mo, jokingly, kiddingly aside, nakakatuwa dahil doon sa, ngayon, dahil sa less during your time, medyo wala pa sigurong television na available sa'yo, yung computers, pero because of that, lumabas yung talento mo. Opo, totoo yun. Kasi dati wala kang option kundi mas i-discover mo yung sarili mo. No, dahil sa wala kang ibang means of entertainment, wala kayong TV. Naalala ko, nakikinod pa lang kami ng TV nun sa kapitbahay. Alam mo yung dadungaw ka sa bintana. Tapos sabihin, pakilakasan mo dahil may nakikipakinig dito or nakikipanood. Minsan, nasarado yung bintana, tapos sama ng loob mo kasi hindi ka makapanood. Those were the golden years na talagang sabi ko, it develops my imagination. Paano ngayon, since ang dami na nga nating mga, shall I say, mga distractions, Yes po. paano palalabasin yung talent ng mga bata na pwede maganda pong talaga? tanong yan. Kasi as a motivational speaker, I've been traveling in 50 provinces and 30 countries around the world na to inspire, motivate, involve, and empower the youth. Yan nakikita ko kasi mga kabataan ngayon, the so-called Gen Z, no? Yung mga batang pinanganak from 1994 to 2010. Napakawala sila ng focus. Ang dami nilang distractions, ang dami nilang mga options. So, nawawala sila ng focus. Ngayon, parang gusto nilang itry lahat until wala silang ma-develop na isang skill na kung saan sila magaling. Ang ginagawa ko po, ini-encourage ko sila na mag-focus sa kanilang strength. Ayun. No, basically, kung ang lagi kong question, what will you do with your time if money is not an object? Kasi ang laging focus, kailangan kumita. Hindi ba yung, dapat alamin muna natin kung ano yung mga bagay na magaling tayo. Gusto mong gawin, yung kahit mahal hindi ka mo. bayaran. Ayun, oo. So, ayun po. At nakakatuwa, na-discover ko po yung mga talento ng mga kabataan. At kapag nagmo-motivational talk po ako, nagpapasalamat sila sa akin kasi sinasabi na, buti po sinabi niyo kasi na-discover ko po talaga na ito po pala ang dapat kong gawin. At yun, so sa buong Pilipinas po, aside from motivating the youth, we go around para tulungan po rin yung mga teacher para how to take good care of their voices. Kaya po si Ada kanina, she's the voice care queen. Pinopromote niya po yung book na sinulat ko, yung Voice Care for Teachers. So meron kang book din. Okay. Opo, yung Anong kanina. title niyan? Voice Care for Teachers. Ayun, Voice Care for Teachers. Or actually, applicable to sa lahat, no? Kung sino man ang, practically lahat tayo, dahil one way or another, magagamit yung ating Actually, hindi lang po para sa teacher to kasi meron din akong book na lalabas, yung Voice Care for Call Center Representatives, Voice Care for Singers, Speakers, at mga broadcaster. At lahat po halos nang gumagamit ng
ng boses. Napaka-importante po kasi ng boses. Alam niyo po ba, ang boses is our number one instrument. Without our voice, the world will perish. And our voice is actually the most used instrument. Imagine niyo kapag nawalan ka ng boses, as a broadcaster, as a teacher, anong sasabihin mo? Totoo yan. And aside Hindi mo from na that- magagawa yung gusto mong gawin. Yes, ma'am. And this is the most, remember, our voice is not just a gift. It is a choice. So our voice is the only one who can say, can start a war and also can say, I love you, di ba? Ayun, Ganun siya totoo yan. ka-wonderful. Nako, using our voices, sabi nga ni Mr. Pocholo Gonzales, napakaganda at pwede itong gawin, no? Lalo na kung if you have the passion, pwede natin i-develop with the help, of course, nung team nila. Thank you very much, ha? At syempre, alam mo, speaking of bosses, si Abay Julie, gusto mo pakinggan. Ibibigay sige po. natin sa'yo si Sige po. Abay Julie. Take it away, Abay Julie. Yes, thank you, Abay Maylin. And of course, kay Mr. Pocholo. And mga Abay, time for our greetings. Happy birthday kay Fer ng ETV. At saka ng Tribe. Happy birthday. At syempre, alam niyo ba na wala yung cellphone ko yesterday? I left it doon sa taxi. I'd like to say thank you kay Catherine Guzman at Erwin de Guzman. Thank you so much. Uy, nakakatuwa naman yun. Buti na lang, ano. May mga taong mababait pa rin talaga. Kaya natuwa ako dun sa istorya mong yan, Abay Julie. And happy viewing kina Abay Arman Pascual, Lilian Espinosa, kay Abay Lea Lazarte and Ruben, kay Macy Flores, Christy, Rosa Velma Tambawan, kay Dolly Francisco, kay Cecil Apinlac, at kay Junior Franco. Ang dami. Aisa Elor Rimo, Emma Peralta, Masukol, at sa mga Newly Wayos. Kay Nuli Wayos, pangalan. Okay, Oo. Newly Wayos. At kay Edna Gamba. Ayun, syempre, Oo. lagi natin pinapasalamatan ang Amante Floors at syempre ang Wella Metal Corporation for our set. Main office located at Bunsuran, First Pandi, Bulacan, 044-769-2120. Ay, ang ganda ng mga nakausap natin, ano, at saka yung mga pinakita sa ating talento nila. Sana yung mga may pag-ibig dun sa ginagawa ng mga naging guest natin, magsumikap kayo na maging part kayo ng kanilang advokasya. And with that, Abay Julie, mukhang kailangan na natin magpaalam. Yes, I'm Julie Fernando. At ako naman si Abay Maylin Mariano Rivera, and We are one with 25. We love ya.